Hello guys! Welcome back po ulit dito sa ating YouTube channel, Don't Be Said It. For today's video guys, sa mga newbie or nag-i-start pa lang dito sa Facebook, well, huwag kayong mawala ng pag-asa dahil naabutan po kayo ng maraming changes, pagbabago, update dito kay Facebook. Well, this video is makakatulong sa inyo para ma-motivate kayo, ma-inspire kayo, and based po ito sa experience ko mismo dito kay Facebook. Okay? So, isa-share ko sa inyo yung Facebook Monetization 2025 kahit malapit na matapos itong 2025 pwede pa rin tayong kumita dito kay Facebook as long na tayo ay consistent, masipag, at madiskarte. So, paano pwedeng kumita dito sa Facebook ng 3,000 to 20,000 or mas higher kahit bago pa lang po tayo. So, tapusin nyo to hanggang dulo dahil makakatulong po ito sa inyo kung kayo po ay naghahanap ng extra side hustle or extra passive income kahit po kayo ay may ginagawa. So, pwede po talaga maging passive itong Facebook monetization dahil nga po sa mga bagong update na nilaunch ni Facebook over past few months. Okay? So, alam mo ba, hindi mo na kailangan ng milyon-milyong followers. Totoo po yun para kumita sa Facebook. Kahit po 300 followers, pwede na kayo ma-invite sa content monetization beta or pwede kayo ma-invite sa affiliate partnership. So, meron po tayong kakilala, 300 followers, ngayon ay invited na siya sa content monetization. So, wala namang binigay na criteria na kailangan nating makuha bago tayo ma-invite sa content monetization. Pero, base kay Facebook, dapat consistent, original, at engaging yung mga content natin para po tayo ay mapabilang dito. At ito po ay invite only. So, hindi po lahat nakaka-receive kaagad ng maaga. And until now, nagro-roll out pa rin si Facebook na invitation sa mga mapapalad na may invite dito. At kung kayo po ay magiging invited dito sa content monetization or affiliate partnership, well, pagkakataon nyo na po ito para mas magsipag, mag-upload, at subukan itong mga bagong update dito kay Facebook. Ngayong 2025, mas madali nang kumita gamit yung Facebook monetization tools. Meron na nga po tayong unified monetization. So, pinag-isa na, hindi na siya separate like yung mga individual tools natin na Reels, long video, stars, 'di ba? So ngayon, pinag-isa na 'yan. So, yung stars is hindi. Ang pinag-isa yung uh, reels or short video, long form video, tapos yung photo, text and stories, pwede kayong kumita. Tapos yung bonus, yun yung pinag-isa. Yung star, subscription, partnership, yung separate ng ano yun, ng invoice. So, yung affiliate partnership, well, mamaya, tatalakayin pa natin yan. Paano nga ba tayo pwede kumita ng passive doon? So, well, papakita ko sa inyo mamaya na tayo ay nag-try lang na ilang buwan pa lang dito sa affiliate partnership at meron ng resulta kaagad. So, ito yung step-by-step guide para tayo ay makapag-start na dito. Kung kayo po ay newbie, ito yung 5 tips para makapag-start dito sa Facebook monetization. So, kailangan natin gawin, i-check natin yung eligibility natin or kung eligible na kayo. Punta kayo sa professional dashboard or monetization tools. So, ganito po yun. Punta tayo lang dito. Kung kayo po ay naka-professional dashboard, punta lang kayo sa professional dashboard or kung kayo naka-page or profile, matik naman yan, meron kayo dyan makikitang professional dashboard. So, ganito yung makikita nyo. So, wag nyo na lang pong pansinin itong ads, bonuses, in-stream ads, wala na po yan kasi yan po yung dating individual tools. Pero dito na kayo pupunta kaagad sa may content monetization. Ayan. So, pwede nga po yung kumita dito sa short videos, photo, text, and stories. Tapos may extra bonus pa yan. So, yan po. 'Di ba? Ang daming ways para kumita. Pwede kayong kumita sa pag-create ng stories, pag-post ng pictures, or yung ating short videos, tapos long form video. Tapos, meron pa yung certain extra bonus kung kayo po ay may mamimit na qualification sa pinapagawa ni Facebook. 'Di ba? So, yung extra bonus, malaki din yung kita niyan, guys. And sa susunod na video, meron ako isa-share sa inyo talaga na kumikita na ng $5,000 to $10,000 passive dito sa Facebook monetization. So, dyan lang kayo mag-check kung eligible na kayo, makikita nyo naman po yan. So, kailangan nyo lang mag-provide kung kayo po ay eligible na, kailangan nyo po ng bank account, tax identification number, at yung email address, valid ID, mag-ready na rin po kayo. Okay? So, yung bank account or yung inyong payout
setting. Madali na yung i-set up. Basta kumpleto kayo, kailangan po ng bangko or PayPal. Yung bangko po natin dapat is nakaka-receive ng international payout or payment or remittance from Facebook. Okay? So, kung kukuha pa lang kayo ng bangko, I suggest na bangko ay AUB, BDO, PNB, ano pa ba, BPI. Ayan, yung mga na-try natin nakaka-receive ng payout. As long na kayo po ay, tawag dito, i-disclose nyo sa bangko kung kayo po ay kukuha pa lang. Kailangan talaga malaman ni bangko kung saan manggagaling yung remittance na yan or saan galing. Okay? So, para wala kayong problem sa susunod na payout nyo. Okay? So, makikita mo dyan kung pasado na po kayo sa qualification. Etong 5,000 followers and 60 minutes watch hour is before yan. Yan po yung qualification natin sa individual tools. Pero ngayon, syempre, ang qualification is mag-upload pa rin kayo ng content. So, sa content, upload, kailangan original, quality, and engaging. So, yun lang naman. Followers will follow kapag po yung mga content natin ay nakakatulong or nakakapag-provide ng value sa viewers. So, yun. Doon muna kayo mag-focus sa content. Followers will follow. Madali na pong magparami ng followers. Marami na po mga technology, AI na pwede nyong gamitin para po tulungan kayo gumawa ng content, gumawa ng script, gumawa ng thumbnail, at marami pang iba. Okay? So, ito yung tip sa number 1, gumawa lagi ng sariling video. Bawal re-upload, bawal yung copyright. So, totoo po yan. Kapag po re-upload o yung mga content nyo ay galing na sa different platform, nade-detect po ng artificial intelligence yan ni Facebook. Kung mababa yung quality, mas mababa yung reach or engagement na makukuha nyo. Mas okay kung quality at original. Bawal din po tayo gumamit ng mga copyright music, yung mga sikat na kanta for monetization. Kung hindi naman kayo monetize, pwede nyo gamitin yan. Pero I suggest gumamit po kayo ng mga royalty-free music from Facebook. So, may option naman dyan kung paano nyo ilalagay. Add music, tapos piliin nyo lang yung no copyright or yung royalty-free music. Wag po yung may bayad or kukuhanan kayo ng artist kapag nilagay nyo yung music nila na without permission or knowledge na gagamitin nyo for monetization. Okay? So, number 2, gamitin ang Reels para mas malaki ang kita. Actually, talagang malaki ang kita sa short video ngayon compare sa long form video. Tapos may update na nga po tayo na kahit yung long video natin is makikita na sa Reels tab. So, sama-sama na dun yun. Ngayon, lahat ng video ay consider Reels. Yan po, totoo po yan. Kahit yung ating 3 minutes longer video is consider na Reels yan. Yung aspect ratio, depende kung ano po yung preferred nyo. Pero I suggest kung lahat na is pwede na sa Reels, I suggest naka 9:16 para maganda siya sa Reels tab. Kasi pag naka 16:9 pahalang, sayang yung taas na portion tas yung ibabang portion. So, mas okay kung gagawa kayo ng content na quality 9:16, doon kayo mag-focus. Okay? Mas madali kang kumita dito. Yes, eto na nga po yung bagong update. Pansin nyo ba yung block up, 'di ba? Palagi wala silang naka long form video. Puro sila 9:16. Puro ganun yung format nila. So possible parang yun din yung nakita ni Facebook na pwede ginaya din ni Facebook, no. I don't know kung sino nauna doon, pero mas okay yun na naka-format siya ng Reels or ng short videos. Eto, gamitin ang trending sound. Again, yung trending sound, subject po yung for copyright, no? Yung mga trending, mga popular. I suggest kung gagamit kayo niyan, i-disclose nyo. So, papaalam nyo sa may-ari. Pero kung hindi naman, I suggest, meron po mga AI-generated na mga app kung paano gumawa ng yung mga upbeat music. Or pwede kayo nga pumili sa Reels tab na royalty-free music. So, wala po yung copyright. So yun, binibigyan din tayo ni Facebook ng way para po makapaglagay tayo ng music sa ating mga videos. Okay? So, i-maximize natin yung reach. So, like for example, sa short video pa lang, pwede nga po tayong kumita ng 3,000 to 20,000 kada buwan. Depende sa views at performance. So, ako guys, papakita ko sa inyo. I tell you, ito po yung numbers natin sa Reels. $23 na yung kinikita pa lang natin ngayon kasi hindi ako focus ngayon sa Reels. Nakapokus ako sa affiliate. Tapos meron pa tayong violation. I don't know kung
ano yung nagawa kong violation kay Facebook. Pero hindi ko naman iniisip yan kasi hindi na ako nakapokus dito sa Reels content monetization revenue. Sa affiliate partner na po ako nakapokus. So pakita ko lang sa inyo guys, eto. Punta lang ako muna dito sa Shopee. Affiliate na po tayo guys sa sa affiliate partner na tayo sa Shopee. So papakita ko lang sa inyo yung na-generate natin last month dito sa affiliate partnership. So pwede nyo rin po itong i-consider, pwede nyo rin po itong gayahin yung ginagawa ko. So upload lang ako na upload ng mga short videos naman na meron akong sinishare na produkto. So eto na siya. Pakita ko sa inyo. Ayan, nasa Reels tab na ako. Tapos, punta tayo dito sa Your Performance last 30 days. So, kumita tayo guys ng 13,800 pesos. Ayan po yung numbers no. Mula po ito nung, tawag dito, i-custom ko para makita nyo. By month. Month of September. Month of September 2025. 11,700. Yung kinita natin guys sa pagpo-post ng original po bawal po kay Shopee yung mga posted content na hindi sa inyo tapos lalagyan nyo yung link, mababan po kayo kay Shopee. So kung kayo is nag-iisip, pwede naman palang kumita dyan sa affiliate partnership kahit an original video. Kikita kayo pero hindi nyo makukuha yung commission. Kasi yung commission dito kay Shopee, under siya ng validation, under siya ng security, or kung yan ba is galing mismo sa video content nyo. Kung hindi, ma-freeze yung inyong account, magkakaroon kayo ng permanent or temporary ban kay Shopee. So, wala din kayo kikitain. Makikita nyo nga yung commission nyo, pero hindi nyo makukuha basta-basta. So, mahigpit si Shopee sa original content din. Kaya nakipag-partner siya kay Facebook. So, ito yung kinita natin over, 1 month, sakto. 1 month siya. 11,700 pesos. So, paano papasok yan? Ito yun, makikita natin sa income. So, yung ating first week, September, ay makikita nyo dyan, September 1 to September 7, ang kinita natin is 3,600 ng isang linggo. Nung September 8 to September 14, 2,200. September 15 to 21, 1,700. September 22 to 28, 3,029 pesos. So, weekly. 'Di ba may nagge-generate tayo kahit papano dito sa affiliate partnership. So, kung sa tingin nyo bumababa na yung ad revenue sa Reels or sa long form video, try nyo mag-promote ng mga products, 'di ba? So, 'yun. Sa mga susunod na content, ito yung mga ipo-focus natin na content regarding naman sa affiliate partnership. So, ito yung ating na-generate na sa may bandang taas. Makikita nyo yan. Ayan guys. Ito na yung na-generate natin, 52,000 sa Shopee bilang partner ni Shopee, 'di ba? So 'yon. So totoo nga po gamit yung short video. Short video yung ginagamit ko dito sa pagpo-promote ng product. Ayan, 3,000 to 20,000. Actually mababa pa yan. May nakikita ako sa affiliate partner na sila ni Shopee. Then kumikita sila ng 6 digit or more than monthly bilang affiliate. Wala na silang pakialam sa ad revenue. So alam niyo naman sobrang baba na. So yun lang. Tip lang yon na pwede nyo rin i-consider. So, i-activate natin yung ads on Reels and in-stream ads. So, basic lang naman yan. Kapag kayo ay invited na, pwede na po yung malagyan ni Facebook ng ads, yung mga qualified videos ninyo. Yung mga content nyo naman na hindi pasado sa partner and content monetization policies or yung community guidelines ni Facebook, for sure, magkakaroon ng violation or hindi po kikita yan. So, nagkakaroon lang ng ads yung mga content natin kapag qualify at walang violation. Okay? So, number 4, subukan ang bagong affiliate partnership. So, iyan nga po yung sinasabi ko sa inyo kanina. Ito yung pinakabagong paraan para kumita this year, 2025 kay Facebook bilang affiliate partner ni Shopee, collaboration nilang dalawa ni Facebook. So, pwede ka na mag-promote ng mga products, services directly sa Facebook at kumita ng commission kada successful sales. Like for example, meron ako ipopromote na produkto. Ayan, example, itong hawak ko na mic. So, yung Lark M2, so ang worth nito, sabihin natin, is 5,000 at ang commission niya is 5%, diba? So, kayo na mag-compute kung magkano kikitain ko dito kapag meron akong successful sale. Okay, so sample, compute natin.
Ang presyo nito is 5,000 times natin sa 5%, so meron akong 250 pesos. So kung makakasampu ako nito sa loob ng isang buwan, so times lang natin sa 10, so meron tayong 2,500 sa isang produkto pa lang. What if marami kang produkto na pwedeng i-promote, 'di ba? Dito sa Facebook, pwede rin sa Black App. So, kayo na po ang bahala, diskarte. Pero kung mga gusto niyo pa yung mga deeper topic about paano nga ba mag-promote sa Facebook gamit yung Shopee, so tuturo ko po sa inyo. Mag-comment lang kayo dyan kung gusto niyo yung mga ganitong topic, no? So, ganon. And yun nga po, by commission based po tayo dito. Kung yung ating commission ay valid, makukuha. Pero kung invalid link po yan na galing sa mga unoriginal content or video, possible may makakalusot pa rin at makukuha pa rin yung sahod. Pero wag nyong isaalang-alang yung account nyo kay Shopee kung kayo po ay gagawa ng mga fake account, tapos mga unoriginal content, yung ipopost nyo doon, lalagyan nyo ng link ni Shopee, wag nyo nang isakripisyo yung account nyo sa Shopee bilang affiliate. Pag kayo is na-ban, hindi na kayo makakagawa ng account kasi nakamark na yan yung pangalan ninyo, yung bangko ninyo. So, mahirapan na kayong makabalik ulit dito sa Shopee bilang affiliate. So, be very careful sa unoriginal content. At isa po tayo sa tawag dito mga creators na nagpo-provide ng content sa mga produkto, tapos galing yun sa TikTok or galing sa Black App, tapos a-upload nila sa Shopee. So, pag kayo po ay na-report, possible lahat po ng inyong kikitain ay mapi-freeze or hindi nyo makukuha. Ang worst case scenario, baka po maban kayo permanently sa Shopee. So, wala kayong makukuha, wala din kayong babalikan na. So, be very careful. Yan pa lang po yung unang pinapaalala ko sa inyo. Kaya I suggest kung meron kayong mga group na sinasalihan about paano ma-maximize yung kita sa Shopee, tapos mag-upload lang kayo ng mga unoriginal content or yung mga video ng ibang creators na nagpo-promote, huwag nyo na pong gagawin kasi nga pwede kayong maban at pwedeng hindi nyo makuha yung sahod ninyo sa commission or sa Shopee. Okay? So, reminder yan guys. Hindi tayo dito, hindi tayo sasuggest ng mga illegal na na tawag dito, way para kumita dito sa Shopee. So, sundin lang natin, kahit mababa yan guys, weekly, imagine passive, 'di ba? Kahit nasa biyahe ko, may ginagawa ako, nag-content ako. Pag may bumili, successful sales, may kita. So, passive yan. As long na tama po yung strategy na gagawin ninyo. Okay? So, yon. And number 5, madali na lang din naman to, yung stars and subscription and branded content. So, pwede nga po kayong kumita ng stars kung kayo po ay nagla-live. Yung subscription naman, kung meron po kayong mga avid viewers na gusto talaga kayong subaybayan, every upload nyo, excited silang panoorin, pwede silang mag-avail ng subscription. So, sila po yung una makakapanood, sila yung makakuha ng mga perks, sila yung masya-shoutout nyo sa inyong mga content. Ganun po yung subscription. Yung branded content naman, ito yun naman yung paid collaboration between publisher or services tapos ng creator. So, ano na po yung internal na po yung pag-uusapan dyan. Pwede pong katulad ko, meron sa atin nagpapapromote ng mga produkto. So, paid collaboration din yung tawag doon or X-deal na tinatawag. So, soon kung kayo po ay mas gaganahan, for sure ma-experience din yung mga yan. So, ito yung advantage ng Facebook monetization this year 2025. Number 1, mas madali ng kumita. Totoo po yun. Pwede nga po tayong mag-upload ng short video, long form video, photo, text, and stories. Pwede ka nang kumita. Pwede ka rin kumita guys sa mga produkto na ipopromote mo or i-share mo lang sa iyong mga followers or viewers. Pangalawa, mas malawak yung reach ngayon kasi nga, lahat ng content natin is reels na siya. Okay? Either short or long, reels na siya mapupunta. Mas kontrolado na din natin yung kita. Pumili ka ng kung saan mas gusto mag-focus. O, kaya nga po ang focus ko ngayon is affiliate partnership. Kasi nga po, may violation ako ngayon sa reels, so walang kita yan sa revenue. So, focus ako ngayon sa produkto. Kasi sa affiliate partnership, kahit may violation kayo guys, sa pag-post ng mga videos, pwede pa rin kayo mag-promote ng product. Okay? Mas updated yung tools. Totoo po yan. So, binibigyan tayo ni Facebook kung ano yung mga bagong update nila at ano yung hashtag na gagamitin, ano yung tags na pwede, ano yung mga spammy content. So, binibigyan pa tayo ng mas marami pang learnings about
content monetization or affiliate partnership para po mas maging effective yung pag-upload natin. Mas accessible sa mga Pinoy creators. Totoo po. Kasi nga po may Shopee, may Lazada, may Black App. Pwede na tayong kumita anytime, di ba? Ng passive. So, pwede tayong mag-promote ng mga content natin tapos i-upload natin sa different social media channel natin. Lahat naman yan, pwede na tayong kumita sa tawag dito, Instagram, di ba? Pwede na din. Pwede na rin sa Threads. Alam ko, nagmo-monetize na din sa Threads at marami pang iba. So, nasa sa atin na lang po yung paraan paano tayo makakapag-start. And, yun, sundan nyo lang yung mga ganitong content para po maging aware kayo at sumabay sa kitaan dito sa Facebook monetization. Okay? So, guys, kung nakatulong itong content natin at umabot po kayo dito hanggang dulo, maraming salamat. At i-consider nyo naman yung pag-subscribe sa atin dahil, ayan, malapit naman tayong mag 210,000 subscriber na dito sa Facebook, ay sa YouTube. Sa Facebook naman, 500,000 followers na tayo. Maraming salamat. And click nyo na rin yung notification bell dito sa YouTube natin para every time na may panibago tayong update dito, manonotify po kayo kaagad. So, yun lang. Maraming salamat. Magkita-kita po tayo sa next video update. Bye-bye.